Merry Christmas, NCF! Let's stand to our feet and let's praise our God. You feel it in the air, joy is everywhere, it's Christmas. Hey! Everything is shining bright, oh what a glorious night, it's Christmas. Amen! It's the greatest time of the year. Amen! Because our God is great. It's the greatest time of the year. Let's sing this. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. And everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Oh, we celebrate you, Jesus. Yeah, 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 yeah. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. Amen. The greatest gift of all, He came to save us all, is Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time. It's the greatest time of the year. Sing this. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of the cheer. Why? Because Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Whoa, celebrate you, Jesus. Yeah. Good morning, NCF. Who here is so happy to be at church to celebrate the birth of our Savior, Jesus? Come on, we're celebrating it together as one family of believers. So let's continue to praise Him as we celebrate Jesus. 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 Whoa, whoa, whoa. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of the cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. And everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Oh, we celebrate you, Lord. It's Christmas. We're gonna celebrate. It's Christmas. Let the music ring. It's Christmas. Yeah. Merry Christmas, NCF! Merry Christmas! Come on, let's celebrate our God who came here on this earth to give us His joy. Put your hands up. You know this. Whoa, oh, oh. 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 Whoa, oh. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Let heaven sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs and
resounding joy. Repeat, repeat the sound. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. That is the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my got the joy, I got the joy, I got the joy. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit, let it rise up like a river, like a river. Overflowing, Holy Spirit, so let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and the wonders of His love, and wonders, wonders. Put your hands up. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. I got the joy, I got the joy. Whoa, oh, oh. Everybody sing, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. He is my strength. Come on, let's bless the name of the Lord. Oh, we bless your name, Jesus. We bless your name, Lord. Oh, wow. Amen. Such a good day to worship the Lord. Amen. Amen. Such a Amen. good day to praise the Lord. This is the day that the Lord has made, and we have every reason Yeah. to rejoice and be glad in it. Because our God, He came down to this earth so that we can experience not the world's joy, but His joy. Amen. Amen and amen. I'd like to read to you from the book of John. It's John 1:1. Of course, this is a popular verse for us Christians. These first few verses of John 1 is very popular. But I'd like to read to you verse 14. And let's read it all out loud together. Let's say this. The Word became flesh and made His dwelling among us.
We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. This word is Jesus. Amen? Jesus is the way, the truth, and the life. He is the living word. This word became flesh. We can touch Him. He's not here with us physically right now. We can't see Him. But His Spirit, we feel His Spirit in us and in this church. And we know that because He is not here, He is up there in heaven preparing a place for us. Amen? Our God is up there preparing a place for us. And one day we will meet Him face to face. His glory we have seen, and we will see the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Our Savior, our King, our Messiah, our salvation, the name above all names, the name that saves. Jesus, His dwelling is among us. Come on, church. I know that we don't have a candlelight service or something like that. We don't have candles with us. But I encourage you to put out your cell phones, your flashlights, and let's raise a light for Christ. Amen? This is something new. We haven't done this before. But let's do this in the spirit of Christmas and as we honor God, because He is the true light of our lives. Amen? Come on, church. Let's remember that holy night when Christ the Savior was born. Let's worship Him, church. The soul felt its worth, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Lift your hands. Fall on your knees. Taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Let's declare this. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Then sweet hymns of joy in grateful chorus raise, we let all within us praise His holy name.
proclaim. Oh, light divine. Oh, light. Oh, light. When Christ was born. When Christ was born. Yeah, yes. Church, let's worship Him. Fall on your knees. Sing, fall on your knees. Give Him the glory. Fall on your knees. For Jesus is worthy of all praises. Of all praises. So nice. Divine. Lift up a praise to the King of Kings. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. Yes, all hail the Lord. Come on, let's worship Him. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. Yes, all hail the Savior. Come on, worship Him. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. We bow down. All hail the world. And all hail King Jesus. All hail the Savior of the world. Oh, we praise the King of Kings, the Savior of the world. Panginoon Diyos, ang buong mundo ay may iba't ibang paraan ng pagse-celebrate ng iyong kapanganakan. Some of them, Lord, nakafocus sa iba. Merong ang kanilang naka-highlight ay si Santa Claus. Merong iba ay nandun sa kasiyahang panglupa, mga inuman, at kung ano-anong mga celebration, Lord. Pero salamat kasi ipinakilala mo si Kristo Jesus sa amin upang malaman namin ang tamang pagsamba
at pag-celebrate sa iyong kapanganakan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tanggapin mo mga awit, papuri at pagsamba sa iyo, at bayaan mo na maluwalhating patuloy ang iyong dakilang pangalan. At Lord, bagamat hindi talaga ito yung araw ng iyong kapanganakan, ay mula sa aming puso, ikaw ang binabati namin sa iyong kapanganakan. Hallelujah. Purihin ka in Jesus' name. Amen. 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 Sige, ituloy na natin sa pag-welcome natin sa isa't isa habang binabati natin. We wish you a Merry Christmas. Yan ang ating welcome song. Kanya batiin natin ang Merry Christmas ng isa't isa. Habang kinakamayan natin, awitin natin, we wish you a Merry Christmas. Ready? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. We wish Yes. you a Merry Nakuha na. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Sige pa, one more time. Go! Sige, ikot! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yan. Praise the Lord. Sige, balik na tayo sa ating upuan. Hanap na kayo ng masarap na pwesto. At sapagkat tayo ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Thank you. O mga bata, wag na kayo masyadong lakad ng lakad ha. Mahalaga yung porsyong lahat tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Ako'y lubos na bumabati ng maligayang Pasko sa lahat. Talagang ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin ay umaapaw na hanggang ngayon ay meron tayong ganitong kasiyaan. Higit sa lahat ay yung kasiyahang nagbibigay puri sa ating Panginoon. Ang ganda ng mga awit pagsamba natin kanina. Na-appreciate niyo ba yon? Ang gaganda, no? Palakpakan naman natin sila. I-appreciate natin yan. Thank you. At natutuwa ako sa mga makabagong teknolohiya. Ultimong mga graphics natin ay ang gaganda. Nakakatuwa. Nakaka-bless po yung mga na-experience natin. Sige, buksan na natin ang mga Biblia natin sa aklat po ng Matthew chapter 2 at ating babasahin ng verses 1 and 2 at pagkatapos ay pupuntahan natin yung verse 11. Okay? Matthew 2, 1 and 2 and then verse 11. Tumayo na tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At matapos nating basahin, please remain standing at hingi tayong blessing sa ating Panginoon. Pagsabi mo muna sa iyong katabi, Merry Christmas. Ayan. Sige. Basahin na po natin. Handa po. Basa. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him."
Puntahan natin yung verse 11. They entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Purihin ang Panginoon. Salamat po, O God. Taon-taon ito'y pinapangaral, binubulay-bulay, at alam namin walang katapusan ng mensahe nito sapagkat ang salita mo'y buhay, fresh, at ito'y sariwang pagkain sa aming kaluluwa. Busogin mo po kami at bayaan mo hindi lamang matuto, kundi magkaroon to ng epekto sa aming buhay, lalo't sa pagkilala namin sa iyo, O Panginoong Hesus. Samahan mo kami at ikaw ang mangusap. Makikinig kami sa iyong pagsasalita, O God, at kami magpapailalim sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Okay, please be seated. Ating pong pag-aaralan ng paksang gifts fit for a king. Regalong tamang-tama sa Panginoong Hesus bilang hari. Nung ipanganak ang Panginoong Hesus sa Bethlehem of Judea in the days of King Herod, ang sabi sa text na binasa natin, merong mga wise men o galing sa salitang orihinal na magi o mago, no? Mga matatalino, mga pantas, galing sa east na sa kasalukuyan ay Iraq, okay? O Babylon nung araw. Dumating sila sa Jerusalem at sila'y humarap kay Haring Herod at ang sabi nila, yung binasa natin kanina, no? Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Matapos ng kanilang meeting kay King Herod, ay patuloy sila sa paghahanap kung saan ang location ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Laking tuwa pa nila nung makita nila yung star. Higit ang kanilang kasiyahan dahil yung star ang nag-guide sa kanila saan eksakto ang lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang nakaka-amaze dito paano yung nangyari yun? No? Ini-imagine ko. Sari-sari mga scientific explanations ang lumabas sa mga napalathala. Kesyo merong parang kometa. Comet, nakita ng comet, di ba? Na gumagalaw na liwanag sa kalangitan. Pero ang maliwanag po dito ay talagang yun yung naggabay sa kanila. At nung masumpungan nila yung lugar, listen, pumasok sila dun sa bahay. Sa madaling salita, wala na siya sa manger, wala na siya sa kulungan ng mga hayop, kundi nasa loob na sila ng bahay. At kitang-kita ng kanilang mga mata, ang ipinanganak na hinahanap nilang hari at tagapagligtas. At doon sila'y nanikluhod. Kasunod nito ay ang nakakaagaw pansin na pagbubukas ng kanilang mga regalo. Sabi doon sa binasa natin kanina, balikan natin. They entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then, dito ko na-attract, they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Wow. Children in ancient times, mga minamahal, pakinggan nyo ito. Bagamat naglalaro sila, lahat naman ng mga batang pinapanganak, automatic yan, naglalaro yan. Pero ang mga laruan nung araw ay hango lamang sa mga nakikita sa kanilang paligid. Tulad ng bato,
Laruan na sa kanila yun. Stick. O mga handmade object. Ay wala pa namang Toy Kingdom nung araw. Wala pang metal, no? Yung gumagawa ng Barbie doll. Wala pang Hasbro, yung gumagawa ng Transformer. Wala pang Lego. In short, ay kung ano lang yung nasa paligid, yun lang ang kanilang mga laruan. But, listen, no? Here, nakaka-amaze na yung regalo ng wise men sa baby, kakaiba. Okay? Alam nyo, nung araw, meron lamang kaunting historical evidence na nagsasuggest na ang bagong panganak nireregaluhan ng laruan. Okay? Pero nakaka-amaze dito, ibang klase yung regalo sa ating Panginoong Hesus. So valuable items. Gold, frankincense, and myrrh. Ano bang malay ng baby sa tatlo na yan? Hindi naman niya yan makakain. Hindi rin niya naman yan malalaro. Pero alam ba ninyo, ito ay dinala ng wise men sa baby kasi meron itong purpose. Meron itong significance. Okay? At meron itong mensahe sa atin hanggang ngayon. At yan ang gusto kong wag nating mapalampas. Kanya, magandang unang ating bulay-bulayin yung significance. Ano yung purpose nila at bakit nila ginawa ito sa ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo, makikita ninyo pag binasa ninyo ng gusto, no? Ang intention nila sa pagregalo ng gold, frankincense at myrrh, ito ay para kilalanin kung sino si Jesus sa kanilang buhay. True, no? Meron siyang pinoportray, meron siyang kino-convey na mensahe, hindi lamang sa panahon na yan, kundi sa atin. Kanya yan nasulat sa Biblia at yan ang dapat nating matutunan. Ano yung recognition ng wise men doon sa mga dinala nilang regalo? Unahin natin yung gold. Yan pala, mga minamahal, ay symbol ng kingship. Kasi ang mga hari ang tinatanggap niyang ginto. Yan ang nireregalo sa mga hari noong araw. Okay? So yung kino-convey nilang deeper meaning ng pagkakaloob ng gold ay ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, bukang bibig ng mga wise men na yung hinahanap nila ay hari. Yun nga sabi nila doon kay Herod, where is the newborn king of the Jews? Maliwanag ito, bago pa sila nakarating dyan sa Jerusalem, ay doon pa sa Babylon, galing sila ng Babylon, alam na nila na isang araw ay may hari at tagapagligtas na ipapanganak. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan sa nakaka-amaze na nalaman ng mga wise men? Tandaan natin sila ay wise men, mga mananaliksik, nagsa-search, nagbabasa, nag-aaral ng mga prophecy primarily. Kanya maraming mga scholar ng Biblia, naniniwala sila na itong mga wise men na galing Babylon, marahil na aral nila yung mga prophecy ni Daniel. Remember, 70 years na nag-serve si Daniel, isang propeta ng Diyos, sa sari-saring naging hari ng Babylon. So marami po siyang mga aral na naiwan. Those days, kanya naniniwala ang maraming mga Bible scholars, nalaman itong mga wise men yung prophecy ni Daniel. Ang isang magandang halimbawa, yung sinabi sa Daniel 7:13 and 14. Sabi, in my vision at night, I looked and there before me was one like a son of man. Coming with the clouds of heaven, he approached the Ancient of Days and was led into his presence. Verse 14, he was given authority, look at that, no? Glory and sovereign power
all nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yun ang sabi ng mga experts sa Bible. Naniniwala sila, nalaman nila yung mga aral ni Daniel those days. Sapagat si Daniel at ang mga Jew ay matagal na nanirahan dahil sila inalipin doon sa Babylon. Okay? Now, sa pagsasaliksik, in fact, isa pa sa pinaniniwalaan ng mga experts sa Bible, nalaman din itong mga wise men na yung pinrapesay sa Bible na ang tanda ng kapanganakan ng tagapagligtas at hari ay merong star na lalabas. Kanya nga, yun ang sabi nila kay Herod, nandito kami kasi nakita na namin yung star. Saan nila natutunan yun? Kasi nga, nasa prophecy na ng Bible, nalaman na nila. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? So yun po, no? Yung gold, alam nila yan, ang riregaluhan natin yan ay hari, bayaan natin ang regalong ito'y nagpapahayag ng pagkilala natin sa ipinanganak na Jesus na siya ay hari. Amazing. Pangalawa, ano yung regalo? Frankincense. Yan pala'y nagpapahayag. No? Ito naman ay pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos. No? The deity of Jesus. Alam nyo, during Old Testament time, gamit yung frankincense o insenso. No? Mabangong samyo yan pagka sinusunog, mabango. Ginagamit yan bilang pang-offering. Kasama na mga ino-offer na mga lamb, nilalagyan ng frankincense para mabango. So ito'y nagiging mabangong samyo sa ating Panginoon Diyos. Sino dito yung pag ang kapitbahay nagluto ng masarap, ay naaamoy niyo parang gusto niyo sumubo ng kanin? Madalas yan sa aming lugar. Yung kapitbahay namin, pag nagluto yan, nagbibiro kami mag-asawa, penging ang kanin. Kasi ang sarap ng langhap. No? Parang savory ba? Talagang gusto mong langhapin. Yung palang offering, ganun pala sa Panginoon Diyos yun. Masarap na amoy sa Kanya. Nagiging mabangong samyo. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? So, alam na nitong mga wise men na yung pinanganak ay God. At yun ang sinasabi nila doon sa regalo. Kinikilala ka namin hindi lang hari, kinikilala ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Wow! Kahit baby ang Panginoong Hesus, ay kinikilala nila na siya ay Diyos. Kanya nga sila'y nanikluhod eh. Immediately, lumuhod sila at sumamba sa baby. Saan kayo nakakita ng baby sinasamba? Di ba? Ito'y maliwanag. Kilala nila na yung kanilang hinahanap na Jesus, pinanganak, ay hindi lamang hari, kundi isang God. No? By bringing the gift of frankincense, the Magi affirm Jesus was no ordinary man. He is born man and fully God. Pwede bang palakpakan natin ulit si Lord yan? Ano pa yung ikatlong nilalarawan nila sa kanilang regalo? Hindi lamang gold, kasi gusto lang kilalanin si Jesus ay hari. Hindi lamang isang may insenso na pagpapakilala na yung Jesus na pinanganak ay God. Pangatlo, ano yung regalo? Myrrh. No? Again, parang isang uri yan ng parang bato, no? na napakapait. Pag dinudurog yan, mapait ang resulta. No? Anyway, dito ay kinikilala nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang isang tagapagligtas. Sapagat ang myrrh ay simbolo ng death ng ating Panginoong Hesukristo. Upang doon sa krus, ay pinaportray na nung kanilang regalo na isang araw yung born
na yan, pinanganak na yan na baby, isang araw mamamatay sa cross. Alam na nila yun, naiintindihan na nila. Matatalino sila at binigyan sila ng kaalaman ng ating Diyos na yung kanilang hinahanap, hindi lamang hari, hindi lamang God, kundi tagapagligtas. Pwede bang palakpakan uli natin si Lord? Ang ganda eh. Kinikilala nila na siya yung magpapatawad, yung kamatayan, magbubuhos ng dugo, at yun na maglilinis. Yun na magre-redeem sa ating mga kasalanan. So the gift of myrrh, mga minamahal, foreshadows Jesus' death sa cross. Alam nyo ba nung namatay si Jesus sa cross, talagang ginamitan siya ng mira. Naalala ninyo si Joseph of Arimathea, nag-request kay kay Pilato. Ang sabi niya, pwede ba, paintulot mo na kami nang maglilibing sa body ni Jesus. Sa tulong ni Nicodemo, ay kanila ibinaba ang katawan ng ating Panginoong Hesus bago nila dalhin sa libingan. Anong sabi ng Bible? John 19:39. Kaya tama-tama yung ginawa ng mga wise men. Talagang lahat yan. No? Coordinated sa magandang plano ng Diyos ng pagliligtas. Anong sabi? He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus, ano yung sabi? Basahin natin. Brought a mixture of myrrh. Ayun, di ba? And aloes, about 75 pounds. Pang ano yan pang embalsamo ng namatay na katawan. So yan pong maliwanag. Naiintindihan na nila yung kanilang ginawa. Alam ba ninyo, ang Biblia talagang connected yan sa mga inilalagay na mga pangyayari. Hindi lamang yung mira ang nagpoporshadow ng kamatayan ni Jesus sa cross, but also nung pinanganak siya, may binanggit doon sa ipinambalot sa kanya Okay? Naalala ninyo yung mga angels nagsabi sa mga shepherds, ipapanganak ang tagapagligtas. Ano yung tanda? Tingnan natin yung sinabi ng mga angels. And this will be a sign for you, sabi ng angels dun sa mga shepherd. You will find a baby, anong kasunod? Wrapped in swaddling cloth and lying in a manger. Napaka-specific, mga kapatid. Kahit sa mga shepherd, ay coordinated na yung pinanganak, isang araw mamamatay, born to die at Calvary. Okay? Yung swaddling clothes, mga minamahal, gamit po yan sa temple worship. Pagka may bagong panganak na lamb at gagamitin pang sacrifice sa temple, binabalot ng swaddling cloth. Eksakto pinambalot sa Panginoong Hesukristo. Ang galing. Napakagaling. No? Ang galing ng mensahe, hindi lamang noong araw, maging sa panahon natin ngayon. Pwede ba palakpakan natin ulit si Lord dyan? Now, puntahan natin ng pangalawa. Itong gusto kong huwag pa natin mapalampas. Hindi lamang yung significance ng gift ng mga wise men, but also number 2, kundi yung puso behind the gifts. Yung puso ng mga wise men, ano yung nasa heart nila? Ano yung gusto talaga nilang mangyari? Bakit gano'n ang regalo nila sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi lamang nag-identify, meron silang gustong mangyari, meron silang gustong gawin. Ang laman ng puso ng mga wise men sa pagkakalob ng tatlong regalo na yan, gold, frankincense, and myrrh, sulat nyo, letter A, they wanted to honor Jesus' authority. Gusto nilang ipakita, hindi lamang sa mga kasama nila noong araw na yun, kundi sa bawat isang makakaalam ng ginawa nila, na ito ay pagkilala sa authority ni Jesus bilang hari, bilang sovereign ruler of all creation. Okay? Sa katunayan, ang pagkilala nila kay Jesus hindi lamang basta hari, kundi hari ng mga hari. Inaway. Alam ba ninyo, miski na may threat ang buhay ng mga wise men, kasi alam niyo naman yung istorya na, di ba? Na
agree itong si Herod sa wise men. Pag nakita ninyo, sabi ni Herod, sige, sabihin nyo agad sa akin kasi sasamba din ako. Pero ang totoo, hindi. ang totoo, gusto niyang patayin sapagkat threat sa kanya na may ibang hari. Pakiramdam niya may papalit sa kanya. At sabi ng Bible din na nagsalita ang mga angels dito kay Mary at Joseph, alis na kayo kasi papatayin ang baby. Hindi lang yun, nangusap din ang Lord sa mga wise men. Kasama kayo, madadamay kayo. Kanya umalis na kayo. Kanya ang sabi ng Bible, hindi na sila nag-report kay Haring Herodes. Maliwanag, ang kinikilala niyang tunay na hari at otoridad ng kanilang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ha? They submitted to Jesus' will. Okay? May time talaga mga minamahal, miskin na sa atin, minsayan sa atin, na masusubok tayo eh. Yung bang nireregaluhan natin na sa tuwing sasamba tayo every Sunday, no? Nireregalo natin yung buhay natin sa Kanya. Nag-o-offer tayo ng mga awit pagsamba, ng mga tinatangkilik natin. Lahat yan, gusto nating iregalo sa Panginoon Diyos lahat. Pero ang tanong, katulad din ba tayo ng mga wise men na sa kabila ng pagre-regalo, ay may pagkilala ba tayo kay Jesus na tayo handang magpailalim sa Kanyang authority at tayo handang mag-submit sa Kanyang kalooban? Ayun ang ginawa nitong mga wise men. No? Talagang ang kanilang susundin lamang ay walang iba kundi ang Diyos, hindi ang tao. Pwede mong palakpakan ulit natin si Lord. Alala po ninyo, parehas yan nung mangyari na ang mga apostol, lalo na si Pedro, ay binawalan ng mga authorities noong araw. Huwag kayo magpe-preach about Jesus. No? Pagka ginawa nyo yan, ay amin kayo huhulin. Ikukulong namin kayo. Alam niyo sabi ni Peter, sa kabila na sila'y binantaan, kasama ng mga apostol. Ano sabi ni Peter at saka ng mga apostol? But Peter and the apostles replied. Ano sabi? Basahin natin sabay-sabay. Go! We must obey God rather than any human authority. Yun ang laman ng puso ng mga wise men. Sa kanilang pagkakaloob, ino-honor nila yung authority ni Jesus. Handa silang pasubject. Mamaya, mag-white gift tayo para kay Lord. Ang tanong, handa din ba tayong kumilala sa Kanyang otoridad? Handa rin ba tayong pailalim sa Kanyang kalooban? Ang gandang hamon yan sa bawat isa sa atin. Pangatlo, na laman ng kanilang puso, ay makita po ninyo sa kanilang mga ginawa na maliwanag, they wanted to worship Jesus. Now, tandaan natin, galing sila saan? Sa east, okay? Sa Babylon, na sinasabi ng mga pag-aaral, ay 300 miles ang layo mula Jerusalem. No? Okay? Ay mula Babylon papuntang Jerusalem ay 300 miles. Para magkaroon tayo ng idea ng kanilang tinravel, i-picture po ninyo mula Manila hanggang Baguio, yan po ay 250 miles. So lampasan nyo pa yon, siguro baka Laon yun. O baka Aparin na yung 300 miles na yan. Ay napakalayo, ilang oras ang biyahe dyan? 12 hours. Ay tandaan natin nung araw, ang mga pang-transport, ay it's either kabayo, donkey, or camel. Ay napakahirap ng travel nung araw sapagkat walang bubong. Nakatulad ngayon na pwede kang sumilong sa sasakyan, may aircon, mahiga ka't matulog, walang gano'n nung araw. Eh, ang dadaanan pa naman nila ay disyerto, walang comfort na mararanasan. Pwedeng makaranas sila ng maraming mga danger tulad ng mga mababangis ng hayop, scorpion, ahas, at kung ano-ano pa. Ay wala din namang mga motel na pwede sila mag-stop over, mag-check-in. Wala eh. May mga hotel sila nung araw pero hindi kasing tulad ng ganda ng mga tinitirahan ngayon. So imagine ninyo sa kabila ng layo, hirap, at kung ano-ano pa, wala silang pake.
ang gusto nila, worship kay Jesus. Amen ba? Ang gandang hamon yan sa atin. Walang hahadlang. Walang hahadlang. Ang gusto ko, sasamba ako kay Jesus. Okay? Importante yan. And then, itong gusto kong bigyan natin ng pansin. Huwag niyong mamiss ito. Isa pa sa laman ng puso ng mga wise men, they wanted to express their gratitude to Jesus. Gusto nilang pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Kinikilala po nila na yung ginawa ng Panginoong Hesus, kanya nga mira, kinikilala nila na si Jesus magsasuffer, masasacrifice. At yan ay para maranasan natin ang kaligtasan. Marami pong naniniwala, gusto nilang pasalamatan dun sa mira. Si Jesus, gusto nilang pasalamatan, gusto nilang maghandog ng regalong pasasalamat, handog ng pasasalamat sapagkat isang araw si Jesus pinanganak para bigyan tayo ng kaligtasan. Pwede bang palakpakan natin si Lord Lydia? Ang ganda, di ba? Hamon sa ating lahat yan. Makinig kayo. Bottom line, ang lesson, we are called to bring our own gifts of gratitude to Jesus, acknowledging the profound impact of His salvation to us. Yun po ang dapat nating makita. Katulad ng mga wise men who brought gifts to honor Jesus, we too must offer our gifts of thanksgiving dahil isang araw nagkaroon tayo ng incredible salvation experience sa pagsampalataya sa Panginoong Yesus. Di ba? Napakasarap na pasalamatan siya. Hindi ba't napakasarap pag araw ng Pasko, iisipin mo, Kanya pinanganak para ako makaranas ng kaligtasan. Nagawa niyo na ba yun? Napasalamatan niyo ng lahat ng mga nagsipagregalo sa inyo ay si Jesus na nagregalo ng buhay na walang hanggan sa atin. Di ba dapat lang atin siyang lubusang pasalamatan sa kanyang kaligtasan na ginawa sa atin. Amen ba? Yun ang ginawa ng mga wise men. Pinasalamatan nila si Jesus sa dakilang kaligtasan. Now, ito ngayon ang gusto kong dalhin ng inyong atensyon sa ikatlong puntos, yung koneksyon nung ginawa ng mga wise men na yan sa ating ekspresyon ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo ba na yung essence ng pasasalamat na handog ng mga wise men na kanilang kinikilala ang pagliligtas ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung palang original Greek word na ginamit particularly diyan sa pagliligtas ng Panginoon sa atin. Katulad din ng sinabi ng Luke chapter 2 verse 11. Ano yung sabi? Today, in the town of David, what? Basa. Hindi ko kayo marinig. Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Listen. Yan palang original Greek word ng Savior ay galing sa root word na sozo, S-O-Z-O, na hindi lamang ang tinutukoy ay salvation ng kaluluwa. Ang isa din palang mensahe niyan, salvation sa karamdaman. Healing. Yan ang isang dala na kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo na sinasabi at kinikilala ng mga wise men, kanya nagpapasalamat sila. Dahil hindi lamang para sa kanilang katawan, para sa kanilang kaluluwa, but also maging sa kanilang katawan. Ang lahat ng kagalingan ay galing sa Panginoong Hesus. Listen, totoo, umiinom tayo ng gamot, at nagpupunta tayo ng doktor, pumupunta tayo ng hospital, ng mga clinic. Alam ba ninyo, lahat ng yan, ang dulo pa rin yan, ang Diyos pa rin ang nagsusustain ng ating buhay. Tama ba? Aanin ng doktor, aanin ng gamot, kung wala ang blessing ng Diyos, hindi rin tayo gagaling. Sapagkat ang nagsusustain pa rin ng ating buhay at lakas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Nagpunta siya rito para bigyan tayo ng kagalingan, mga minamahal.
Marami na akong istorya ng kagaling. Unang-una na yung aking paglaki na dineclare akong may sakit sa puso. Na-surprise kami mag-asawa na dahil namatay na yung aking doktor, pero kailangan kong mag-maintain, magpa-check up. So may bago na ako nakilalang doktor dyan sa heart center. At ito ay naging estudyante pala nung doktor ko nung araw. Si Dr. Tayaw. Team yan, no? 10 yan doktor niya. Anyway, itong doktor na ito, si Dr. Bongosya, siya na yung nag-handle sa akin. Nagulat ako, kami mag-asawa, nung sinabi na, congratulations, kasi yung mga ganyang case, mahaba na yung 20 years na nagsusurvive. Nagulat kami na yun ang sinabi, no? Yung kadalasan sa mga ganyang case, yung nangyari sa kasi pinanganak pala ako, may butas yung heart na pag hindi nagsara, no, yung part na yon ay mamamatay ako agad. Kanya sabi, baka hanggang 16 years old, patay na ako. Hindi ako hahaba ng buhay. Kasi nga, napapagod yung heart dahil butas. Eh yan pala, automatic, pagkapanganak, dapat nagko-close. Eh hindi nag-close. So, kinlose yun ng mga doktor, ginamit ng Diyos. Ako po'y lubusan nagpapasalamat sa Panginoon dahil higit pa sa 20 years yung aking inabot na sinasabi ng mga doktor. Yung mga ganyang case, 20 years, mahaba na. No? Ay higit pa. I am now magsi-60 years old na pala ako. Makukuha na ako ng ID. Malapit na rin ako maging member ng mga senior. Gusto kong huwag ma-miss ninyo yung aking punto. No? Lahat ng kagalingan may naranasan tayo ay dahil yan sa Panginoon Jesucristo na pinanganak, namatay sa krus, umakyat sa langit, upang tayo hindi lamang bigyan ng kaligtasan sa kaluluwa, kaligtasan din sa mga karamdaman na ating nararanasan. Ang sarap pasalamatan ng Panginoon. Ang sarap pasalamatan. I don't know kung anong mga pinagdaanan ninyo. Nalampasan ninyo yung matindi na karamdaman na yon. Ayan ay wala iba kundi dahil sa pagliligtas na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Ay, napakasarap na regalo ng Diyos yan sa atin. Di ba? Ay, hindi lamang pala yan ng meaning eh. In fact, dun sa pangyayari na kung saan ang Panginoong Yesus na nagmi-ministry, naalala ninyo may inaagasang dugo, babae na matagal nang hindi magamot-gamot. Yung siya'y dinudugo. Ano nangyari yung kagalingan? Di ba nahawakan niya lang yung dulong damit ng ating Panginoon? Naalala niyo yun? Wow! Ano sabi natin? Matthew 9:22. Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Listen, your faith has healed you. And the woman was, hindi ko kayo marinig, the woman was healed at that moment. That word healed, mga kapatid, sa Greek word sozo, kaparehas ng Savior na salita, ginagamit. Nang ibig palang sabihin ng mga wise men doon sa gift na pinasasalamatan nila si Jesus, hindi lang sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, but also nagpapasalamat sila sapagkat may kaligtasan dala din ng Panginoong Yesus sa mga karamdaman na ating nararanasan. Pwede bang palakpak ulit tayo kay Lord Chan? Ang sarap, di ba? It wasn't just salvation, mga minamahal, ng soul, but it was the healing of the body as well. Ay sana wag tayong makakalimot magpasalamat diyan. Ngayong nagse-celebrate ng Pasko, ano masarap isipin? Pasalamatan si Lord. No? Pasalamatan si Lord. Ang dami tayong pwedeng pasalamatan sa Kanya. Kasi siyang dahilan bakit tayo malakas at malusog. Tingnan niyo yun yung katabi. O, di ba malusog? Si Lord yan. Di ba? Si Lord. Kanya sarap mag-worship eh. Ang sarap magpasalamat eh. Di ba? Lalo kung tayo nagse-celebrate ng kanyang kapanganakan. Kasi yan talaga yung ginawa ng mga wise men. And also, deliverance. Yung palang isa pang ibig sabihin ng sozo.
Hindi lamang salvation ng soul, salvation ng healing, salvation sa mga gawa ng mga masasamang espiritu. Alam niyo ba, kadalasang kaguluhan sa ating buhay ay dahil may pangingialam ang mga masasamang espiritu. Do you know that? Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa dami ng mga attack ng evil spirit sa amin. Ay hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Siya ang nagligtas sa aming buhay. Nako, kulang ang araw, oras para isa-isahin sa inyo ang mga dapat nating balikan at pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kapanganakang ginawa sa atin dito sa lupa ay upang bigyan tayo ng kaligtasan. Let me conclude, mga minamahal. Let us reflect on the magnitude of their gifts, no, ng mga wise men, and respond with our hearts full of gratitude. Yun ang pinakamagandang magagawa natin. Alam niyo yung mga white gift natin, maaring hindi siya kasing valuable na katulad na ginawang regalo ng mga wise men sa ating Panginoong Jesucristo. Maaring simple lang ang inyong naisip. Alam ko ito makakatulong sa church. Ito, maganda. Maaring mura lang yan, halaga. Pero mga minamahal, everybody look at me. Pag yan, included yung ating heart, yan ay pwedeng magrepresenta ng pasasalamat, handog na pasasalamat sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. Kasi ang dami niyang ginawa sa atin. Di ba? Sa katunayan, baka ngayon pa lang, ang dami nang pumapasok sa isip niyong dapat niyong ipagpasalamat. No? Bahagi ng worship. Ngayon, pinili natin nandito tayo. Yung iba, nandun na sa kanya-kanyang gimmick, celebration. But here, pinili nating i-worship si Lord. Katagpuin siya. Ang gagawin natin ganito po. Gawan natin ng ceremony yung white gift. Gawin natin mula sa ating puso. Kung kayo'y ama ng tahanan, pwedeng kayo ang magrepresenta at kayo'y magdadala ng white gift. Pwede rin namang, kung gusto nyo samang family, okay lang din. Pwede rin namang may magre-represent ng inyong family. Basta ang punto, yung gagawin nating pagbigay ng white gift natin para sa church ng Panginoon, ay bayan natin na ang puso natin, Lord, sabihin natin sa Lord, Lord, it's like token of appreciation. Alam niyo yung gusto niyo magpasalamat sa meron kang simple lang, may kasabihan tayo, it's the thought that counts. Yung bang kahit simpleng bagay yan, pero laman yan ay ang buong pusong pasasalamat sa Diyos. Lord, simple ito, pero laman to ng puso naming buong pamilya para pasalamatan ka. So bago natin ilapag dito, punta lang tayo, magpe-pray tayo sama-sama, yung mga white gift natin. I-representa natin na yung white gift na yan ay handog pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Pwede ba yan? Sige, tayo na tayo. Ready nyo na yung mga white gift nyo. Habang kumakanta sa atin ng worship leader. Dito lang tayo, sama-sama tayo sa harap. Dalhin natin ang ating mga white gift. Sige po, dito tayo sa harap. Sama tayo. Bago natin ilapag dito sa The table. stars are bright. Sige po, join us. Join us dito sa harap po. Dali natin. Kung kayo ay ama ng tahanan, o gusto nyo sama ang family nyo, o representative ng inyong family, huwag nyo muna iwan. Huwag nyo muna iwan. Hawakan nyo lang po. Hawakan nyo lang. Hawakan lang. Yan. Mamaya natin ilalapag. Sama-sama lang. Sige po, dito tayo.
material o cash maring yung buhay niyo. Yun ang white gift niya sa Lord. No? Mahalaga, pasasalamatan natin siya. Just come, join us. At ating awitin muna ito. No? For yonder breaks a new and glorious morn. Christ was born. Oh, night divine, oh night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise, we let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, and we shall ever praise Him. His power and glory, yeah, for more proclaim. Oh, night divine, oh, night, when Christ was born. Panginoon Diyos, narito po kami para kilalanin ka tulad ng mga wise men. Nang sila'y lumapit sa iyo, ay ino-honor ka nila bilang King of Kings, ruler of all creation. At sila'y nagpapailalim sa iyong authority. Ayun din ang aming gustong ipahayag. Ngayon na kami lalapit sa iyo kasi kikilalanin ka namin na ikaw ang masusunod. Ikaw ang dapat nagpapailalim kami sa iyong authority, O God. Papailalim kami sa iyong kalooban. At hindi lang yun, O God. Narito kami para kilalanin at pasalamatan ang dakilang pagliligtas na ginawa mo sa aming mga buhay. Unang-una na sa kaligtasan, sa kapahamakan ng impyerno. Thank you sa kaligtasan, O Lord. Thank you sa pagbabago mo ng aming mga buhay. Thank you for saving our families. Bawat member ng aming families, Lord, nakakilala sa iyo, tumanggap sa iyo. Salamat po. Salamat po. Hindi lang yun. Niligtas mo maging ang ilang bahagi pa ng mga kasama namin sa aming tahanan. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Gayon din, pasasalamat, Lord, sa mga kagalingan na aming nararanasan. Ikaw ang gumagamit ng mga doktor, gamot. Thank you. Thank you. May mga pinapahintulot ka for a purpose. Pero bottom line, malalakas kami, masisigla, nakakakain. Kasi ikaw ang nagliligtas sa amin sa kapahamakan ng aming katawan. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Sa pag-deliver mo sa amin sa anumang attack ng enemy. Thank you, Jesus.
Narito ang aming mga white gift, mga simpleng bagay, pero Lord, nire-representa po nito ang aming mga puso, ang aming mga families. Nasama-sama kami nagpapasalamat po sa iyo. Tanggapin mo po ang pasasalamat na handog na aming gagawin. Maging mabango sa iyong harapan. We worship you, Lord. We worship you. In Jesus' name, Amen. Sige po, maaari natin ilagay. And all hail King Jesus, and all hail the Savior of the world. All hail King Jesus, and all hail the Lord of heaven and earth. And all hail King Jesus, yes, and all hail the Savior of the world. And all hail King Jesus, yes, and all hail the Lord. One more time, we see it out. All hail, and all hail King Jesus, yes, and all hail the Savior of the world. And all hail King Jesus, and all hail the Lord. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord, for He alone, for you alone are worthy, for you alone are worthy, for you alone are worthy. Christ, oh, we give you all the glory. Come on, we give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. Hallelujah. Christ the Lord. Wow! Merry Christmas again, mga kapatid! Thank you, Lord! Bago tayo mag-close in prayer, quick announcement lang sa linggo. Resume ang care group natin, 9 a.m. And don't forget, no, ihanda nyo na yung inyong heart's desire na ipapanalangin. Isusulat natin at maghanda tayo para sa 2025 nang muling dadalhin natin sa ating Panginoon na nasa ng ating mga puso. And we want to take the chance to welcome si Sheila Dimapilis Morantes. Siya po ang nag-alaga kay Kuya Joshua ng maliit. Pero kalahati pa lang siya noon, ang size niya. Tsaka si Nanay po, kasama niya si Nanay. Yes, amen. At kanyang mga chikiting. Do we have any more first-timers? Wala na po. We'd like also to wish a Merry Christmas sa ating pong mga nasa online. Si Mama Marlene from the USA. Yes, we can see you po. Sa Ate Beth Alabado from Canada, Pia from Hong Kong, and Sheila Castillo from Taiwan. Pastor Eric Cortez is also there sa online, at saka si Kuya Dennis Villa from Ilocos Norte yata. And welcome back si Ate Maria and Nikki. Ayan, sige, magka-close na tayo sa prayer. Pwede ba join hands tayo? Pag-pray natin yung mga family reunion, mga pupuntahan, ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, magliwanag pa tayo, ay dalhin natin yan sa ating Diyos na buhay. Let's pray. Lord God, kinocommit namin sa iyo mga reunion na magaganap, kwentuhan,
At bayaan mo na mag-enjoy ang bawat families ngayon, Lord. At proteksyonan mo kami, O God. At bayaan mo magliwanag ang aming mga buhay, makita nila, lalo yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo, ay makita nila si Jesus buhay sa aming mga puso at kanilang luluwalhatiin ka din sapagkat ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. So Lord, dismiss mo kaming may blessing sa iyong glory and honor and praise sapagkat ito ang aming dalangin sa matamis na pangalang Isus. Lahat ay magsabi ng Amen. Come on, God church, bless we you. have one more praise song in you today. Clap your hands. Whoa, oh, oh. 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 Sing this out. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ wild fields and floods, rocks, hills, and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. So let it rise up like a river, it's overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, so let it rise up like a river, overflowing. Yes, Lord. Holy Spirit, we receive it, Lord. Let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, and He rules the world with truth and grace, and make the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His
is within me. Say, oh my soul, bless God's name. All that is within me. Say, oh my soul, bless His name. All that is within me. Say, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Merry Christmas, NTF. God bless you. See you on Sunday. God bless you. Merry Christmas, y'all. Merry Christmas! Yay! Whoa.